Alright, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so ito na nga po mga minamahal ko mga kababayan, tinanggap na po ni Senador Rodante Marcoleta yung alok po ng Philippine Bar Association ha. Hindi po hindi po Philippine Basketball Association kundi Philippine Bar Association no kasi pareho sila ng PBA. So tinanggap na po yung alok ng PBA ng Philippine Bar Association na maging host po ng debate ni retired Justice Antonio Carpio at ni Senador Marcoleta. So kung di po ako nagkakamali, ang layunin po ng Philippine Bar Association ay magkaroon po ng neutral na venue para po sa isang open peaceful na diskusyon no tungkol po sa legalidad po ng West Philippine Sea at status po ng Kalayaan Island Group. So, kung hindi po ako nagkakamali, kung tama po ako, ang issue po sa West Philippine Sea at Kalayaan Island Group ay isa po sa pinakamahalagang usapin ngayon sa kasalukuyan na mayroon pong implikasyon sa soberanya po ng Pilipinas. At kung hindi po ako nagkakamali, ang debate po sa pagitan po para sa akin lang, sa pagitan po ni Senador Marcoleta at dating Justice Antonio Carpio ay isa po sa mahalagang plataforma upang malinawan po o maging malinaw ang iba't ibang pananaw at legal na batayan hinggil po sa usapin ng West Philippine Sea maging sa usapin po ng Kalayaan Island Group, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, balikan po natin yung naging hakbang po ng PBA o ng Philippine Bar Association. Kung ako po ang kukuhaanan ninyo ng kung sa akin po kayo hingi ng reaksyon tungkol dito, para po sa akin, ang masasabi ko lang, napakabuti po ng inisyatiba ng Philippine Bar Association na maging host po ng debate dahil para ho sa akin mahalaga ang pagkakaroon po ng neutral na venue upang magkaroon din po ng open and respectful na diskusyon, no? So, para ho sa akin mga kababayan, napakalaking tulong po ito. Napakalaking tulong po ito, lalong-lalo na po sa publiko mga kababayan upang mas maunawaan po ang komplikadong issue at makabuo po ng sariling opinyon ang ating mga kababayan batay po sa katotohanan at legalidad na masasaksihan natin kung sakaling mag-umpisa na po ang debate po ni Senador Marcoleta at ni dating Justice Antonio Carpio, no? Ngayon, para po sa mga kababayan natin na gusto pong makuha yung aking opinion tungkol po sa usaping ito. So, para po sa akin, base po sa aking pag-aaral tungkol po sa usaping ito, ang pagkakaroon po ng debate ay isang mahalagang hakbang tungo po sa paghahanap ng solusyon at pagpapalakas po ng ating posisyon sa West Philippine Sea. So, kung ako po ang inyong tatanungin, ang paghaharap po ng mga argumento mula po sa magkabilang pananaw ay magbibigay po ng daan sa mas malalim po na pagsusuri at pananaw upang unawa kung papaanong yung mga teritoryong yan ay naging atin at kung bakit malakas ang ating loob na ipaglaban yan, no? So, para po sa akin, malaking kapakinabangan po ito para sa ating mga kababayan kung sakaling matuloy po yung debating ito. Pero ganun pa man po mga minamahal ko mga kababayan, habang hindi pa po natutuloy yung debate po ni Senador Marcoleta maging ni Justice Carpio, syempre nakita nyo naman pag pag nag-i-scroll kayo sa Facebook, may mga nababasa kayo dyan, di ba? Tama? So yung iba po dyan, karamihan pa nga fake news, mga minamahal ko mga kababayan, para lamang sabihin na tama si Senador Marcoleta sa kanyang pahayag na i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang yung tatanungin, ito po ay mensahe ko lamang po sa ating mga kababayan, napakahalaga pong maging mapanuri tayo sa bawat pahayag po
At huwag po tayo agad na maniwala sa mga impormasyon na wala naman pong matibay na batayan, mga minamahal ko mga kababayan. Kasi, yung iba po dyan, maaaring may mga, sa akin lang po kasi maaaring may mga magsabi po na, hindi naman talaga sa atin yung ano na yan, yung isla na yan na sinasabing pagmamayari ng Pilipinas. Wala tayong laban sa mas malakas. Kumbaga sa ano yan ang mga mababasa natin 'di ba? So, sa madaling salita, ito po ay mga salungat na pahayag na dapat po nating bigyan ng kaukulang atensyon at dapat po nating salain kung may katotohanan ba. 'Di ba? Kasi kung titignan po ninyo, hindi naman sa pag-aano, no, may mga nababasa po akong mga pahayag. Yung mga pahayag na ito, madalas na wala pong mga suportang legal na historical na datos. Mga minamahal ko mga kababayan. Kung minsan pa nga, ang mga ito po ay sinasabi lamang upang pahinain po ang loob ng mga Pilipino at tanggapin ang status quo na pumapabor po sa ibang bansa, mga minamahal ko mga kababayan. Yan ang katotohanan. Ngayon, kung sakali naman po mga kababayan na magharap na po ito pong dalawang parehong may alam sa batas, at pareho namang may narating sa buhay, no? So kung sakali po sila ay maghaharap na, ang mapapayo ko lang po kasi 'di ba, magsasalita to Si Marcoleta magsasalita din. Siyempre, ang papatunayan niya diyan yung tungkol sa nalalaman niya At siyempre, ipagtatanggol din naman ni dating Justice Carpio yung kanyang gusto ding palitawin, no? Pero ganun pa man po, ang masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, sa mga sasaksi po o manunood po sa magiging debate po ng dalawang ito kung sakaling matuloy po, dapat po tayong maging critical sa mga impormasyon po na ating makukuha sa kanilang dalawa. Mahalaga pong pakinggan natin ang magkabilang panig at tignan po ang kanilang mga matitibay na ebidensya at legal na batayan sa kanila pong pagdidibatihan tungkol po sa West Philippine Sea at maging sa Kalayaan Island Group. Huwag po tayong basta-basta na lang nasusunod po sa kanilang mga pananaw na kung saan po halimbawa ay wala pong mga batayan o wala pong mga sapat na pundasyon, no? Kasi kung ako pong yung tatanungin, sa akin pong nalalaman, sapat na pong katibayan yung binigay po na naging pahayag po ng ilan nating mga legal expert, lalong-lalo na po sa usapin po ng usaping pandagat. Para po sa akin, ang paninindigan ko po dito, ang pangunahing legal po na batayan ng Pilipinas ay yung United Nations Convention on the Law of the Sea. O yung tinatawag nilang UNCLOS o UNCLOS, hindi ko alam kung ano to, pero yun na yun. 'Di ba? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang pandaigdigang kasunduan po na nagtatakda po ng karapatan ng isang bansa sa kanya pong exclusive economic zone o EEZ. So kung tama po ko, ang arbitral ruling ng 2016 ay nagpapatunay po na walang historical rights ang China sa mga inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Tanging tayo lang po ang mayroon pong sapat na pundasyon, sapat na ebidensya at historika na pwede nating isampal sa mga nangaangkin nito, mga minamahal ko mga kababayan, no? Alam niyo, sa totoo lang, ako'y natatawa na lamang po dito po sa ginagawa po ng bansang China. At syempre, naiinis din po ako kasi halatang halata naman po na wala naman silang pinaglalaban. At mas halata na nananakop na po sila ng teritoryo, hindi na po sa kanila. Kasi kung matitino po yung utak ng mga yan, sa totoo lang, at kung may sapat na kaalaman yung kanilang mga abogado, pero sa totoo lang, sa tingin ko, matatalino naman May mga sapat naman po sila na karunungan. Pero, syempre, gusto ko sabihin sa inyo na ang motibo kasi talaga nila, hindi naman po talaga yung dahil sa pinaglalaban nila yung karapatan nila, kundi inaangkin nila yung karapatan ng ibang bansa. Yan ang katotohanan, nananakop sila.
Biro mo kung kikwentahin natin, pag-aaralan natin yung layo ng mga isla na inaangkin nila. Diyos ko po, bobo na lang talaga yung hindi makakaunawa. Bobo na lang talaga yung hindi alam yung rules ng international law. Mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na sa usaping pandagat. 'Di ba? Biro mo ba naman ang kanilang basihan, yung kanilang 9-dash line bilang lehitimong batayan po nila sa kanilang pag-aangkin? Kundi ba naman mga masasabi mo talagang may problema sa pag-uutak tong mga to? Di ba? Alam naman nila eh. Kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, ang linyang ito na sinasabi nila, yung 9-dash line na yan, ay wala pong legal na batayan sa ilalim po ng international law. At mariin po yung marami pong tumutol dyan. Maraming bansa ang nagsasabing hindi pwede yan. Hindi na kayo sumusunod sa rules ng pangdaigdigang batas. Alam naman ng China yan eh, na hindi na sila sumusunod eh. Alam ng bansang China na nananakop na sila, pero wala na, nandyan na. Baka ang problema natin dyan, kaya malakas ang loob nila, baka doon sa secret agreement kasi ng mga nakarang administration. Ito baka lang ha, pero bahala na kayo mag-analyze kung posible ba. Baka kaya ganun kalakas ang loob ng mga to, baka nabayaran na yan. Di ba? Hindi lang nila masabi. Hindi lang nila masabi ng dahil lumalaban pa si Sara Duterte sa administrasyong Marcos. Di ba? Pero halatang-halata naman na wala silang pinaglalaban dyan. Dahil kung buong mundo ang magsasalita para ipaalam sa bansang China, hoy, nananakop na kayo, wala na kayo sa teritoryo nyo. Ibang muhon na yung ninyo, tinatayuan ninyo ng gusto ninyong tayuan, di ba? Sa totoo lang, sa Pilipinas, kung pag-uusapan natin yung tungkol sa lupa, di ba? Pag lumagpas ka na dun sa teritoryo ng iba, babayaran mo yun, kundi kakasuhan ka. Yan pa kaya na hindi naman 100 square meter lang yung sinasakop nila, buong isla, at may naninirahan na mahigit sa 40,000 katao. Biro mo yan, 40,000 ha. Saan mo dadalhin yung 40,000 yan? Sino magbibigay ng sarili ng lupain nila, mga lupain nila, kung aalisin sila dyan sa Kalayaan Island group? Sino magbibigay sa kanila? Si PBBM? Kaya sabi ko, may tama din yata to si Marcoleta eh. Ang lakas-lakas ng loob niya sabi i-give up. Buti sana kung meron siyang kasing laki din ng ganong isla na pagmamayari niya para doon niya ilipat. Baka maging bayani pa siya kung sakasakali. Di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, dahil natitiyak ko naman na kay Justice Corona yung katibayan, na tayo ang nagmamayari ng mga islang yan na gusto nang i-give up ni Marcoleta, siguradong matatalo po itong si Boy Mata o si Boy 2K. 'Di ba? Pero ganun pa man, alam na natin na pero alam ko may hinihinging pabor si ako ba to si Marcoleta, daming arte nito, parang babaeng mainhin na Makati naman. 'Di ba? Parang ganun eh. Wala siyang wala siyang pinagkaiba doon sa isang babaeng mahinhin pero Makati naman. 'Di ba? Ang dami-daming hiling, ayaw na lang lumaban ng diretsyon. Gusto niya debate daw, kailangan daw kung saan mapupunta yung debate. Meron ba ganun? Ang debate, Mr. Marcoleta, Senador Marcoleta, ikaw Iglesia ka ni Cristo, hindi mo alam. Panoorin mo yung debate ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Isang lang ang sinabi, patutunayan ko na si Kristo ay tao. Isa naman, patutunayan ko na si Kristo ay Diyos. Doon lang sila. Ang gusto ni Marcoleta kung saan mapupunta. Katrantaduhan naman yung sinasabi niya. Parang hindi abogado Mahirap naman yun. Ang kasong, pwede ba naman na yung kasong ipaglalaban mo ay murder, tapos pupunta ka doon sa kasong malversation, pupunta ka sa kasong plunder? Pwede ba naman yun? Ay, nako. Sa totoo lang mga kababayan, ipasensya na ho kayo, hindi naman po natin alam na magkakaroon tayo ng ganung uri ng senador. Maliban na sinungaling, hindi ko sinasabing hindi ko siya sinisiraan dito. Hindi ko siya sinisiraan dito. Nasaan na yung 2,000 na sinasabi niya? Wala na, naunahan na siya ni PBBM Balita ko, naunahan na siya ni PBBM, pati ni Sandro Marcos.
Yung hindi niya natupad, si PBBM pa rin yung tumupad. Mga minamahal ko mga kababayan, ang sinasabi natin eh. Oh, para lang makuha ni Marcoleta yung loob ng mga Pilipino, para lang maakit niya, nangako siya ng napaka-imposible. Ito naman mga Pilipino, ayun. 'Di ba? Walang iniwan yan dito kay Boy Noo. Oh, kilala nyo na kung sino si Boy Noo? Oh, sino pa ba? Edi si Alan Cayetano, si Boy 10K. Oh, dahil sa kagustuhan ng mga Pilipino na makatanggap ng 10,000 mula sa isang senador na nangako, ayun, napako. Ha? O, nasaan na yung 10K. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Sa simula't-simula pa lang kitang-kita naman. Sana tinignan nyo yung background ni Marcoleta eh. Nandoon siya sa kung ano ba yung kanyang mga nagawa nung siya ay congressman. Ha? Nakita nyo naman, hindi nga yan pinapansin doon tulad ng sinasabi ko eh. Hindi nga yan sinasali sa mga komite dahil pabida. Unang-una, wala sa hulog yung mga sinasabi niya. 'Di ba? Kaya nga hindi na yan binigyan ng kahit anong sa kapangyarihan doon sa committee ng kamara eh. Dahil nagkakalat lang ng yan doon eh. 'Di ba? So pero ganun pa man natitiyak ko na ang panalo ay makukuha po talaga ni Justice Carpio, no? Dahil hawak niya ang batayan, hawak niya ang katotohanan. Sa muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.